State of the Nation. Isang limited edition luxury car na nagkakahalaga ng 160 million pesos ang isinuko mismo ng may hawak nito sa Bureau of Customs. Ilang linggong pinaghahanapang pulang Bugatti Chiron na yan na naipasok daw sa bansa na di dumadaan sa BOC. Patuloy pang hinahanap ang isa pang Bugatti Chiron na kulay asul naman. Nakunan daw sa social media ang dalawang luxury car na bumabiyahe sa kalsada. Base sa paliwanag ng may hawak ng pulang sasakyan, nabili niya ito sa isa pang tao sa Metro Manila na patuloy ding tinutugis ng customs. Kapag di raw nahanap ang nagsasabing nagbenta, ang may hawak ng sasakyan ngayon ang mananagot sa batas. Dalawang freight forwarder ang inireklamo dahil sa kabi-kabila raw na pagkawala ng mga balikbayan box. Nakauwi na nga sa Pilipinas ang isang OFW pero ang padala niya wala pa rin. May report si June Veneracion. Bakas ang saya sa mga mata ng OFW na si Luga Kusan nang mapuno niya ang malaking balikbayan box na bunga ng hirap at pagod ng pagtatrabaho sa Kuwait. Yung mga laman po ng mga box ko is yung mga branded po na shoes ko, yung mga bags ko po, sir. Tapos yung pang sa school supplies ng mga anak ko po, yung mga branded na t-shirts, mga pabango. Agosto nung nakarang taon, nang kolektahin ang balikbayan box ng Luzon Express Cargo. Lumipas ang Pasko at bagong taon, wala pa rin nakakarating sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi naman po namin pinulot yung pangalaman na linagay. Nakakayak lang po, sir. Sabi ng grupong OFW Assistance Advocates, mahigit 100 OFW na raw ang nagpaabot sa kanilang kaparehong reklamo laban sa parehong freight forwarder. Ang tawag na namin dito is hindi na to normal na scam na talaga, balikbayan scam. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Luzon Express Cargo pero wala pa silang tugon sa ngayon. Iniimbestigahan na rin sila ngayon ng Bureau of Customs at posibleng irekomenda na ma-blacklist. Kung makita natin na pending talaga siya na hindi pinoprocess, hindi lang natin siya i-recommend. Magpa-file din kami ng kaso laban dyan. Si Erica, di niya tunay na pangalan. Ang Kabayan Cargo naman ang inirereklamo. Magdadalawang taon na raw ang lumipas. Nakabalik na siya ng Pilipinas mula Oman. Pero hindi pa nakakarating ang pinadalang 9 na balikbayan box na nasa kalahating milyong piso ang halaga. Dalawang Pasko na actually yung nakakalipas. Lumipas na ulit yung Pasko at saka bagong taon. Di pa rin po dumadating. Sinusubukan din naming kunan ng pahayag ang Kabayan Cargo. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon sa Customs, dati na nilang pinatawag ang Kabayan Cargo dahil sa kaparehong reklamo. Sabi ng Customs, makakaasa si Erica na malapit nang ma-release ang kanyang mga padala. Tungkol dun sa Kabayan, na ang kanilang local forwarder, yung sa Renz World, matapos yung kanilang pagharap sa atin, nag-commit sila na aayusin, at babayaran nila at i-deliver yung mga 3 container yan na na-abandon nila dito. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang International Criminal Court. Sinabi ni Duterte sa gitna ng bali-balitang may arrest warrant na laban sa kanya ang ICC. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontra Birada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi ng dating Pangulo na papalag siya sakaling arestuhin siya. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanilang administrasyon para tulungan ng ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Iginiit ng Clark Hills Properties Corporation na tumupad sila sa kasunduang tigil demolisyon sa Barangay Anuna sa Angeles, Pampanga. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Hener Edona, wala silang ginawang demolisyon hanggang matapos ang Christmas season, bagay na kanila raw ipinangako sa isang pulong. Nagpahayag din daw ang Clark Hills ng intensyong mag-donate ng 1 hektarya ng naturang lupa para sa mga may hirap na residente.
Humingi rin daw sila sa LGU ng listahan ng indigent family sa lugar pero hindi pa nila ito nakukuha hanggang ngayon. Tumupad din daw sila sa naunang pangakong di nila gagalawin ang maliliit na bahay ng mga indigent sa pagpapatupad ng writ of demolition. Nangako rin ng Clark Hills na hanggat walang nalilipatan, di nila gigabain ang bahay ng mga indigent at ng mga orihinal na may hawak ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ayon sa mga residente, inaresto kahapon ng 2 lalaki, kabilang ang isang menor de edad na na-turn over na sa DSWD. Ayon sa Angeles City Police, 12 ng pulis at 10 miyembro ng demolition team ang nasugatan sa gulo. Mahigit 1 oras na lang, Chinese New Year na sa Maynila, inaabangan na ang fireworks display na hudyat ng pagpasok ng Year of the Wood Dragon. May live report si Katrina Son. Katrina? Atom, pasado alas 7 pa lang ng gabi kanina ay dagsana ang mga kababayan natin na nagpunta sa Jones Bridge dito sa Manila maging sa katabi nito na Pasig Esplanade para abangan o antabayanan ang pagsisimula ng fireworks display mamayang ang hating gabi na hudyat na pagsisimula ng Chinese New Year. Thank you, ate. Talagang dito ka pumupunta. Bago mag-Chinese New Year, naglaan na si Juvie sa Gloria ng kanyang Pamper Me Day. Kapag nagkapagupit ka, pasalubungin mo yung Chinese New Year, lalo kang gaganda. At swerte. Kung ang mag-asawang Feng Shui expert na sina G at Marge Santos ang tatanungin, simbolo ito ng pagtaboy ng nakaraan o bad luck. Before the Chinese New Year yung haircut, because after the Chinese New Year, it means cutting your luck. Oh, parang pinuputol mo yung swerte mo. Kung ayaw namang magpagupit pero nais ng good fortune, bumili ng bagong damit o underwear. Maglinis na rin daw ng bahay o mag-declutter. Sa mismong araw naman ng Chinese New Year, bawal daw ang paggamit ng anumang paghiwa o matutulis na bagay. On Chinese New Year mismo, no cutting of food. That's why you prepare food that you can just eat with your hands or basta hindi gagamit ng knife. You have to declutter first your house, your space before the Chinese New Year. Basta wala nang linisan of the Chinese New Year itself. Maaring maglagay ng pampaswerte sa bahay tulad ng key of success na pangbukas daw ng bagong buhay. Kung gusto raw swertihin sa pera, subukang maglagay sa cellphone ng 50 pesos bill dahil pula ito at kakulay ng angpaw. Diba, everyday, umaga, gabi, hawak-hawak natin tong cellphone. Walang pera. Kaya naisip ko, lalagay kong pera para araw-araw may pera tayo. Mabili na rin ang iba't ibang flavors ng tikoy. Paniwala kasi na mas mabubuklod ang pamilya at mas didikit ang swerte kung kakain ito sa Chinese New Year. Ang mga pang-good luck na iyan makikita sa Binondo na oldest Chinatown hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yung Binondo mismo, 1594, Chino ka pero hindi ka Kristiyano, dun ka sa Parian. Pag Chino ka pero Kristiyano ka, dito ka sa may Binondo. Kaya kung titingnan mo rin yung kasaysayan natin, yung Binondo Church, yung isa sa pinakamaagang simbahan na naitayo. At pag sinabing Chinese New Year, Binondo is the place. Kaya ready na ang LGU sa dagsa ng makikiselebrate. Atom, sa mga oras naman na ito ay sarado na nga ang Jones Bridge dito sa Maynila. Marami na rin tayong mga kababayan na nariyan para antabayanan ang fireworks display na magaganap nga mamayang hating gabi. Sa mga oras din naman na ito ay kasisimula lamang tumugtog ng Manila Band na hudyat naman ng pagsisimula ng programa rito. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Na-hit and run ang asong yan sa Kidapawan City. Kahit di na makalakad ng maayos, nakatawid pa ito ng kalsada. May mga concerned citizen na tumulong sa aso na inoobserbahan na ngayon. Sa Tulunan, Cotabato, patawid na ang asong yan sa highway pero umatras ito kaya nasalpok ng paparating na motorsiklo. Sumemplang ang motor at nadaganan ng motor ang aso. Sugatan ng rider at angkas ng motor. Inaalam pa ng barangay kung sino ang may-ari sa aso. Nananawagan naman ang barangay sa mga dog owners na maging responsable at huwag hayaang gumala ang mga alaga para iwas disgrasya. Binansagan na rin ngayong pambansang fiancé si Jillian Ward.
Ang detalye sa report ni Nelson Canlas. Mula sa bakal hanggang sa totoong singsing, hindi lang sa mga new gen kumikinang si Jillian Ward, kundi sa maraming tagahangang nagpo-propose sa kanya. Kaya naman binansagan na rin ang aktres na pambansang fiancé. Tutuwa po ako kasi kada nagpaparada po ako ngayon, ang dami po talaga nagbibigay ng mga singsing. Ang dami ko na pong nakolekt. Pati po yung singsing na may kalawang na sa akin pa rin po. Tapos meron din po mga bracelets. Tapos ang dami po nila mga regalo. So sobrang nakakatawa po talaga kasi natatabi ko po siya. Kumbaga may remembrance po ko galing sa kanila. Pero may Valentine's date pa si Jillian? Well, basta. Kinilig kami doon. So meron ka, Mars. Well, sinasabi ko nga po, ayoko pong nag-a-assume baka friendly gestures po yung ginagawa nila. Pero basta ngayong Valentine's po, sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa mga nakapaligid po sa akin, I feel loved and I feel blessed. Group of the Year awardee ang K-pop girl group na New Jeans sa 2024 Billboard in Women Music Awards. Bukod sa parangal, kasama sila sa star-studded lineup ng performer sa award ceremony. Gaganapin yan sa March 6 sa California. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Masinloc, Zambales, matatagpuan ang ilog na may napakalinaw na tubig. G tayo sa dating minahan na ngayon isa ng destination para sa mga gustong mag-chillax with nature. Panoorin sa report ni Oscar Oida. Talagang mapapasisid ka sa crystal clear water. Pakalamig. Ang go-to ng mga gustong mag-chillax. Coto Mines, isang dating minahan na naging sikat na pasyalan. Sobrang ganda. Blue-green yung tubig. Ang The Lost Boys na sina Kirk Del Rosario at Brian Malig, mga travel vloggers na blown away daw sa lamig ng simoy ng hangin pati na sa ganda ng tanawin. Na-cancel yung original plan namin. Sabi ko, bro, meron akong nakita parang post na river, sobrang ganda. Eto na lang puntahan natin. True enough, sobrang ganda din naman talaga ng place. Swak daw ang Coto Mines dahil sa bonding with quality time. You can do, number one siguro, camping. Coto Mines is a place na makaka-disconnect ka. Medyo walang signal, tapos medyo malayo. So you're far from the urban life. May bahagi ng ilang ilog na pwedeng ma-enjoy ng mga bata. Pero dapat may bantay na nakatatanda, lalo't malakas ang agos sa ilog. May ilang recreational activities din sa resort. Bago makarating sa Coto Mines, kailangan munang magparehistro sa munisipyo ng Masinloc, Zambales. Nasa loobang bahagi ito ng Sitio Coto, kaya asahan ang mahabang biyahe papunta roon. Baka hindi rin daw kakayanin ng mga maliliit na sasakyan dahil rough road ang daanan. Pero sobrang sulit nung biyahe, gising ka maaga, biyahe ka medyo malayo. Mare-reward ka ng ganitong rough road. Sobrang linaw, malamig. Ibang klase, refreshing. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga iligal na dumaan sa EDSA busway kabilang isang pulis, tinikita ng MMDA. Kahit holiday, pinaghuhuli ng MMDA Strike Force ang 13 motoristang dumaan sa busway. Aabot naman sa 24 ang hinuli dahil sa traffic violation. Kabilang isang senior citizen na naaktuhan umanong nagsi-cellphone habang nagmamaneho. Tignan mo, may iwasan mo ba yan? Emergency yan. Iwasan mo? Oo nga po, kailangan po tumabi kayo. Hindi po kayo nag-drive sa EDSA na nagsi-cellphone po. Nasa tabi po naman ako Natabi ko po kasi kayo, ma'am Hindi! Nakikiusap na po ako. Driver's license lang po, ma'am. Huwag na po. Pwede po ba? Driver's license lang po. Paki lang. O ma'am, makaano mo kayo sa isa? Driver's Paki license lang po, paki. Pasko Chinese po ngayon. Ayaw ko makipag-away.
Voter registration para sa 2025 midterm elections aarangkada sa Lunes, February 12. Para mailapit pa sa mga botante ang registration, ilulunsad ng COMELEC ang Register Anywhere program kung saan pupunta sila sa pampubliko at pribadong lugar gaya ng mall, opisina at malalaking establishmento. Magdadala lang ng valid identification document gaya ng National ID, Postal ID, Student ID, Senior Citizens ID, Driver's License at iba pa. Hanggang September 30 ang pagpaparehistro. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.